Hello po sa lahat. Hayaan niyo po muna akong batiin kayo ng isang magandang araw. At nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan, malayo sa anupamang sakit. Sa ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung paggawa ko po ng gulaman. Kaya po nang sinabi ko, hindi po ako expert sa pagluluto. At ang aking pong content ay hindi po tutorial or cooking content po. Ito lang po ay naisipan ko lang gawing content para lang po may upload. Di ba mahirap mag-isip ng i-upload mo araw-araw, mag-iisip ka kung ano yung ano mong video. Mahirap po maging isang content creator. Lalo na po kung ang i-upload mong video ay ganitong pagluluto, tapos mag-voice over ka pa. Mahirap po mag-voice over. Nakailang voice over na po ako nito. Kaya mahirap talaga. Nakatatlo na yata akong ulit. So, ayan nga po pala, bago ko po sinalang sa stove itong gulaman, ay naglagay po ako ng 5 basong tubig. Ay, tasa pala. Hindi baso kasi malaki yung baso. 5 tasang tubig. Then, hinalo ko muna yung gulaman. Nung dissolve na po yung gulaman, nilagay ko po saka ko na po inilagay sa stove. Tapos, haluin lang po haluin ng maigi. Yan po, kaya po kanina, nilagyan ko po siya kunting asukal lang. Kasi, lalagayan ko pa siya ng condensed mamaya. Tapos, after ko pong mahalo, naglagay po naman tayo ng evap na gatas. Tsaka haluin lang po ng maigi. Hanggang sa kumulo uli. Ito nga pala ay madalas kong ginagawa kapag nag-grocery po kami, bumibili ako ng gulaman. Minsan iba-ibang flavor siya. Nagluluto po talaga ako kasi yun po ang ginagawa namin panghimagas. Or kapag may bisita, yun po ang isiniserve namin. Masarap po ang gulaman po. Depende po sa pagkakaluto nyo. So, ayan po, pag kumulo na, pwede na pong ilagay yung itlog. Yung itlog nga pala, pwedeng 3 or 5. Mas mainam po pag mga 5 po ilagay nyo kasi lasang leche flan siya. Ayan po. Hinihintay lang natin na kumulo. Pwede na po ilagay yung itlog. Haluin lang po ng maigi uli para hindi po magbuo-buo yung itlog. Mabilisan lang po yung paglagay ng itlog. Pag hindi nyo agad na halo, yan, bumubuo-buo yung itlog. Hintayin lang po uli na kumulo siya, tapos maluto yung itlog. Then, pwede nyo na po siyang mga after ilang minutes, pwede nyo na po siyang ilagay sa Tupperware. Diyan po sa part na yan, medyo may namuong ng konting itlog dyan kasi di ba nga kanina hindi ko siya in-stir ng maigi kasi naglagay ako ng itlog. Kaya dapat po pag maglalagay ng itlog, may katuwang kayo, yung isa maglalagay ng itlog, tas ikaw naman maghahalo. So, yan po. Tapos ko na po siyang nakumulo na siya.
luto na po siya. Isasali na lang po sa Tupperware. Kapag naisalin nyo na po sa Tupperware, huwag nyo po munang ilalagay sa ref. Hayaan nyo lang po siya dyan. Hayaan nyo pong lumamig ng kusa. Pag malamig na po, pwede nyo na pong ilagay sa ref. Hihintayin nyo lang po mga ilang oras. Pagkalamig na po, pwede nyo na pong hiwa. Yan na nga po pala yung gulaman natin na ginawa kanina. Malamig na po siya, kaya hiwa-hiwain na lang po natin. Ayan, hiwa na po siya. So, ilagay po natin yung gatas. Tira ko po yan kanina. Tapos itong na-frozen na po yung Krispy Kreme. Frozen na siya. Yung condensed po, ilagay po natin. Haluin lang po ng maigi. Ayan, may masarap na po tayong gulaman. Iba naman po ang aking ng gulaman. Ayan, sarap po. Pwede na po itong kainin. Sana po magustuhan nyo ang aking upload sa ngayon. Kung may cheese po kayo, pwede pong lagyan ng cheese. Or lagyan nyo ng nata de coco or raisin. Pwede na pong gulaman salad. Yummy po. Yan po. Salamat po sa panonood. Lagi lang po kayong mag-subscribe po pala kayo at i-bell all po nyo para lagi kayong notify. Thank you po. Salamat.